Magandang araw mga mag-aaral. Ito ang ating pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ako ang inyong guro, si Ma'am Shirley Bahia. Mayroon na naman tayong bagong topic for today. So, handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Tatalakayin natin ang uri ng teksto at paksa ng teksto. Mga kasanayang pampagkatuto. Sa araling ito, inaasahan na natutukoy mo ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Para sa talasalitaan, paksa ang kaisipang paulit-ulit at binibigyang focus at iniikutan ng mga pangungusap o bahagi na bumubuo sa teksto. Paksa. Pamaksang pangungusap. Tinatawag itong topic sentence sa Ingles. Ito ang pinaka-focus o pangunahing tema sa pagpapalawak ng ideya. Pamaksang pangungusap. Suportang detalye. Sa Ingles, tinatawag naman itong supporting details na gumagabay na bigyang daan ang pagpapalawak sa ideya ng paksang pangungusap. Suportang detalye. Subukin mo ang basahin ang nasa loob ng kahon. Bibigyan kita ng 15 segundo upang gawin ito. Okay, sabayan mo ko. If you can read this, you have a strange mind too. Can you read this? Only 55 people out of 100 can. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. The phenomenal power of the human mind. According to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters are in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total misses, and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah, and I always thought spelling was important. Ano, nabasa nyo ba katulad ko? Magaling. Ano ang pagbasa? Ayon kay Sikat, ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga nakasulat na teksto. Ito ay isang complex na kasanayan na nangangailangan ng koordinasyon ng iba't ibang magkakaugnay na pinagmumulan ng impormasyon. Ito ang mga dapat isaalang-alang pag nagbabasa ng teksto. Dapat laging maingat, maging reflektibo, maging aktibo, at lalong dapat ay maparaan. Ano ang teksto? Tinatawag na teksto ang mga pangunahing salita sa anumang babasahin na nagtataglay ng iba't ibang impormasyon. Maaari din itong nagbibigay ng mensahe o damdamin ng sinuman sa paraang pasulat o nakalimbag. Matutukoy ding teksto ang orihinal na mga salita o pahayag ng isang author sa isang dokumento, kabilang ang kanyang mga paliwanag, puna, pagsasalaysay ng karanasan, paglalarawan ng mga bagay, pagbibigay ng pagtataya o paglalahad ng impormasyon o pag-aanalisa. Ito ay maaari ding sumaklaw sa ilan pang isinusulat na akda katulad ng mga pelikula, programa sa telebisyon, awitin, patalastas at iba pang nakalimbag na paalala. Dumako naman tayo sa uri ng teksto. Una ay ang tekstong informatibo o yung tinatawag nilang informative. Ito ay naglalayong maglahad o magbigay ng impormasyon, kabatiran, at kapaliwanagan sa mga bagay-bagay at pangyayari ayon sa hinihingi ng pagkakataon at panahon. Tekstong deskriptibo.
Naglalayong itong magpakita o maglarawan ng mga bagay-bagay at mga pangyayari batay sa nakita, naranasan o nasaksihan. Tekstong persuasive. Tekstong ang layunin ay manghikayat at papaniwalain ang mga mambabasa. Tekstong persuasive. Tekstong naratibo o narrative. Ito ay nagsasalaysay o nag-uugnay sa mga pangyayari sa kapaligiran ayon sa pagkakasunod-sunod. Tekstong argumentatibo. Naglalayon itong maglahad ng mga simulain o proposisyon upang mapangatiwiranan ang nais iparating na kaalaman sa mga mambabasa. Tekstong procedural o procedural. Layunin naman ng tekstong ito na magbigay ng impormasyon kung papaano gagawin ang isang bagay. Sa pagtukoy ng paksa, ito ang mga dapat tandaan. Una, ang paksang pangungusap o topic sentence na siyang pinaka-focus o pangunahing tema sa pagpapalawak ng ideya. Pangalawa, ang mga suportang detalye o supporting details na gumagabay na bigyang daan ang pagpapalawak sa ideya ng paksang pangungusap. Laging tandaan, ang paksang pangungusap ang siyang kumakatawan sa pinakasentro ng buong teksto na sinusuportahan naman ng mahahalagang detalye. Makikita mo ang paksang pangungusap sa unahang bahagi ng unang talata o maaari rin namang sa bandang hulihan ng pangwakas na talata sa kabuuang teksto. Para sa maiksing pagsubok, babasahin natin ang mga susunod na mga pahayag at sasagutan kung ito ba ay tama o mali. Kay letrang T kung tama at letrang M kung ito ay mali. Number 1. Sa paksa ng teksto, umiikot ang mga ginagawang pagtalakay ng manunulat sa kaisipang nais maipabatid sa mambabasa. Ang tamang sagot dito ay letrang T, tama. Pangalawa, sa intensibong pagbasa, nakapagbibigay ang estruktura o nakapagbubuo ng malikhaing paglalarawan at uri ng diskurso upang lubos na maunawaan ng mag-aaral ang isang babasahin. Ang tamang sagot dito ay letrang T, tama. Ikatlo, matutukoy ang paksa mula sa pangunahing ideya ng teksto. Ang tamang sagot dito ay letrang T, tama. Pang-apat, di mahalaga ang pagbibigay ng hinuha sa mga tekstong nababasa sapagkat walang dulot ito sa mambabasa. Tamang sagot dito ay letrang M, mali. Panglima, kailangang sinusuportahan ng mga mahahalagang detalye ang paksang pangungusap. Tamang sagot dito ay letrang T, tama. So dito nagtatapos ang ating lecture. Hanggang sa susunod na sesyon, maraming salamat sa mga nag-like at nag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa susunod uling lecture video natin. Paalam mga mag-aaral. Paalam.